Christians under authority. So kung makalundong ta sa people power revolution, di ba? Wala pa kung ano yung tao. Milyon sa mga Pilipino ang nagtapo sa para magprotesta sa corruption and dictatorship o daghan po karon nga nahitabo na po na karon daghan ang Pilipino nga nagtapo tungod sa atong balita ng mga corruption nga nahitabo. So tong last September 21, and ang question diha sa ato ang mga Kristohanon is, should we still respect our corrupt government? No na paghihapon na ito ang pagsubmit sa ilaha sa ato ang mga leaders who are unjust. Ato ang problema sa ato ang Kristohanon usahay, moapil ta sa iyong anak bitaw ang mga kanang mali nga reaksyon bitaw. Ang problema nato nag-respond ta only sa ato ang corrupt government. Mali ang ato ang pamaagi sa pag-react. Usahay mag-rebel ta atong character kay atay rebellious character towards atong government, na atay tendency nga mo-compromise ta by joining also corruption, especially sa atong trabahoan. Kung natin mga boss nga unjust, usahay mubalos po ta sila nga unjust po ato ang ibalos. Kung ato ang boss kay dili magtarong sa iyang gihimo nga trabaho, usahay mubalos po ta dili po magtarong sa atong trabaho. Kung ato ang boss kay sanin nag-practice of corruption sa iyang time, dili lang na sa kwarta, di ba sa time, say bugay mo ako, sayo mo ulit. So hindi na po, gusto mo pala ito, sayo ulit ang uli ha, ako po sayo buko mo ulit. Natin mga usahay ang atong response sa ilaha ba, mali atong pagpakita sa ato ang kinaniya towards sa ilaha. Kung kurang sila sa bukuan po ta, mubalos po sa ilaha. Muna ito ang kasagaran ng problema o ang danger nila sa atong reactions. Ato ang ma-misrepresent si Christ sa kalibutan na nagatanaw sa tuwa, no, ma-misrepresent nato ang ato ang ginadala na pangalan si Ginoo. So ato ang text ko karon, ako na mention kay nasa Romans chapter 13 verses 1 to 7. Ako din basahon sa Isaiah sa mayong balita. Verse 1, ningon diri kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagawhanan, kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagawhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagawhanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan kayon. Verse 3, kay ang mga punuan dili angay kahanlogan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundi sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagawhanan o dayon ka hinuon. 4, kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios o nag-alagan alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat ka mong dautan, angay ka mong mahadlok, kay silutan kayo ka mo nila. Mga sulugoon sila sa Dios, aron mo'y magpahantang sa kasugo sa Dios ni adtong magbuhat ng dautan. Verse 5, tungod niini tumanan ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasugo sa Dios, kundi tungod usab sa konsensya. And verse 6, mao kini ang hinungdan nga magbayad kamo mga buwis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga kamundanan. Verse 7, busa bayad kamo sa mga buhis nga gipanayo gikan kaninyo o ipakita ang inyong pagtahod o pagpasinuog kanilang tanan. Magkampo ta, Father God, salamat sa inyong mensahe karon. O tanan Ginoo, ikaw mo maghatag ka ng kaalam nga mo aning masabtan sulat ni Apostol Paul sa mga Roma, taga Roma, and I pray na kung ini ma-apply sa mong kinabuhi, aron nga ikaw mo sinungdan sa mong kinabuhi. Tingnan ang binaampo, kinapasalamatan sa pangalan ng Jesus, ng Diyos at ng luwas. Amen.
So sa atong text ko nga gibasa, sa atong masabtan nga ang gusto sa Ginoo nga sa atong pag-respond sa ato ang naa sa authority o sa ato ang government, mo respond ta with submission tungod kay kini makapahimaya sa Ginoo. Na kini purpose nga nung naa sila gibutang diha sa Ginoo. Siya ang nag-establish ang term diri, ang Ginoo mo'y ang nagpahimutang sa ilaha. Muna nga ang sugo sa Ginoo sa tuwa, submit sa ilaha, pero dili ka nang ingon niya absolute obedience na ang pag-submit nato. Meaning na niya ang atong pag-respect no mo niya ang gusto sa Ginoo. So ang question karon, how should Christians respond to a government or unjust government while remaining faithful sa Ginoo? So una, atong sabdan diri is to submit to authority because God is sovereign. No, ang nasa ng authority i-establish sa Ginoo o wala na pasabot nga si God nag-approve sa ilahang corruption, nag-approve sa ilahang unjust nga kinaiya, but i-allow ni God kini para sa iyahang mga plano o katuyuan because God is sovereign. Na siya greater purpose nga nung gibuhat niya na gibutang niya sila diha. Kanya igingon tayo diri sa verse 2, ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitugo sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayon. Nagtuo ba ang God is sovereign? Nagtuo ba ang God is in control? So ato ang respetuhon ang i-establish ni God by respecting and submitting to them. Okay, di ba? Makuha na ba mga kusay makapakutan na nganong siya pa may daog nga grabe mo dahil siya kakurap or nganong kanina mga tao ang nahimong leader na daotan na ilahang motibo. Pero ato ang rinduman nga God allowed them to be in that position kung kaya siya greater purpose o plan. Nagtuo mga nga God is sovereign. Atong saligan ang Ginoo. Usahay po sa ato ang trabahoan. Makaingon ta sa manay mo ang amo, sa manay ang boss. Dili man niya sa iyang posisyon. Pero ato ang trabaho as Christians, we should submit sa authority because God is sovereign. He is in control. Asa'y greater purpose para niya na. So, kung ato hinunduman, si Joseph, the dreamer, di ba, under Pharaoh, bisan ko ang iyang amo is a pagan or ang pagano nga mga katawhan sa Egypt, pero naagihapon ang iyang pagiging faithful sa iyang amo. Atong hinunduman po si Daniel under King Nebuchadnezzar, no nagpabilin siya respectful even under Babylonian captivity. Mga hinunduman ta nagisako sa Babylon ang Israel, pamatay ang ilang mga kaubanan, and then pagtakop sila Daniel kay mga patangko niya healthy man sila, mga gibili sila para mag-serve sa hari. Pero ang ilang response, wala sila nag-rebel, wala sila nagbalo sa ilaha, kundi nagrespeto gihapon siya. O kung atong tanawon ang sa end sa story, gigamit niya mga pagan rulers to fulfill his plan. Mas ikaila pa yun ang pangalan sa Ginoo sa mga katawhan, mas naila pa yun siya sa mga katawhan, sa mga labi na sa mga taga-Babylon. So naa siya'y greater purpose itong makita diri. Ang atong obedience sa government, it reflects our trust that God is ultimately in control, no dili ang tao. Muna ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton, musabit ta sa law, musabit na sa mga nasa authority, dili na sa government authority, pati po sa itong trabahoan authority, sa church ng authority, sa eskwelahan. Kaya ibutang sila sa diha sa Ginoo na siya katuyuan, no, mag-obey ka sa mga rules, mga especially mga traffic rules, magbayad ka sa atong taxes honestly, no, mag-respect ka sa mga ahensya, mga offices, not because those leaders are good or bad, but because God is sovereign. Natay pagsalig sa Ginoo sa iyang na siya is in control sa tanang butang.
No, he has the highest power and authority nga walay nahitabo without his knowledge or permission. Ato mo, ang muli nato timan unpermitted. Ang tangan nga nahitabo sa itong palibot karon, nakabalo siya na siya'y permit o knowledge about anak. So mo niya ang una na ito mapunto. Ikaduha nga gusto sa Ginoo is do what is right to maintain a clear testimony. Kung ato tanawan ang chapter 13, sumpay ni siya na topic sa chapter 12. Application ni siya sa ginapoint ni Paul sa chapter 12. Application, sumpay ang chapter 13 ani. So na siya specific na gisulti, gisuko nga mag-submit sa mga nasa katungdanan, sa otoridad, mga nasa kadamhanan. So even corrupt governments na sila'y gi-fulfill nga roles. No, sa verse 3 hangtod sa 4, ingon diri kay ang punuan dili angay kahalugan nga atong nabuhat sa maayo, kundi sa nabuhat sa dautan. Buhat ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kaya ang namunuan mga sulugoon sa Dios no ilang role ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kun magbuhat ka mo dautan angay ka mahadlok kay silutan kayo kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron mo ay magpahamtang sa pagsuko sa Dios niadto magbuhat ug dautan. Muna ilang role sila gamito sa Ginoo nga muhatag o disiplina o justice sa mga katawhan nga naghimo og dautan. Muna gusto sa Ginoo nga atong buhaton, do what is right to maintain a clear testimony. Magbuhat ka og maayo bisan kung imong mga leaders, mga nasa kagamhanan, dili sila maayo, madautan sila ng mga tao. Pero kita as mga Christians, ang gusto sa Ginoo magbuhat gyapon ta balos ta maayo sa ilaha. No, akong basahon sa kuan sa verse 14 sa chapter 12 ay sumpay man siya. Verse 14 indi pag-angkop pa mo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tungluhon. Paglipay ka mong uban sa naglipay o hilak uban sa naghilak. Ang aya pagtagad ang tanang tao. Ayaw ka mo pagpagalko kung dili dawata ang ubos ng buluhaton. Ayaw ka mo pagpaka maalam. Kung buhatan ka dautan, verse 17, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Mo niyang gusto sa Ginoo nga buhaton po nato sa ato ang panahon karon, di ba? Grabe ka corrupt ang gobyerno, wala na pasabot nga mo agrita sa ilaha. Kung dili ang ato ang ginaiya mo reflect gihapon si Christ ato nga yung diri sa atong gibasa kay nga sila may maulaw sa ilaha gibuhat o kita nagbalos na sa ilaha kung maayo. So sa early church, ang mga Christians gi-accuse sila of rebelling. Nga mga rebels muna nga pamatwid sila o pangdakpon. Ano man, gina-accuse sila na naa sila'y lahi na king, no, si Jesus Christ. Wala na sila ni-submit kang Nero or sa katong hari ang time. Kunya nasuko kaayong hari, magsilo siya kung ano himo ang lain nga king nga naam ko. So mo pumatwid sila. Kunya ang nahandok pili siya kay grabe kapaspas ang pag-spread sa Christianity. Munang threat sa ila ang Christianity, munang patyo nila ang mga nagasangyaw. So si Peter, sa 1 Peter na ingon siya, by doing good, you should silence the ignorance of foolish people. Kung si Paul po, papunay ang advice niya, pagbuhat o maayo, ayaw pagbalos o tautan sa ilaha. Kung ayaw, din sa verse 21 sa chapter 12, ayaw pagdaog sa dautan, hinuod daga ang dautan, pinaagi sa maayo. Kung ano ang gusto sa Ginoo, ng buhaton nato, kung ato ang leader corrupt, ato ang amo corrupt, ayaw nato, di nato baslan siya by being corrupt also, mubalos punta. Kung wala ta ayaw treat sa ato ang amo, di po ta mubalos siya, di po na ako karoon ng trabaho para ma-stress siya.
siya. Dili mo na mabalik na siya. Kung dishonest ang mga amo, di po talaga yung dishonest. Especially sa atong time, di ba? Atong usahin ay mga amo na ito ka-dishonest sa time. So, tungkol kay tako sa drago. Okay ra siya hamalik. Kita po, maging dishonest po ta. Delay kay ako. Magsayo ko ulit niya. Mag-early out ako. Pero ako ang kuhan, balik ako para mag-time in. Kung kuhan siya, nag-practice gihapon ka ng corruption sa ikuhang time. So, dili siya mao or maayo na response nga gusto sa Ginoo nga akong muhaton. So, ikatulo, nga gusto sa Ginoo is fear God above all and live with integrity. So, sa verses 5 to 7, tingong diri tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundi tungod usab sa konsensya. Kung atong tanawon ng, di ba, ang pulong sa Ginoo na ingon nga magsubmita sa authority, pero wala nang pasabot nga muobey ta sa ilaha kanang absolute obedience, no dili pasabot ni mga anak. Ang ato ang pag-submit o pag-obey has limits, no na boundary. Kung ang government mag-command what God forbids or kung ang government mag-forbid sa unsay gituman sa Ginoo, diha na ta nga dili mutuman sa ilaha. No, remember ka Shadrach, Meshach ug Abednego, grabe ang ilahang loyalty sa hari sa Babylon. Faithful kayo sila nga tuman sa iyahang mga sugo. Pero sa diha nga sugo na sila nga mag-bow down sa katong gihimo nga idol or larawan kung sa ilang gihimo, wala silang isugot. Kaya ang ilang tema or motto silang ginamuhi, God first always. Yung na batas na ito ang life quote, God first always. Kung na yung ana punta, ni-refuse sila to bow down bisan kung musuko ang hari tungkol kay na greater or higher authority than the earthly rulers, no, kundi wala ang atong Ginoo. God first always. Punta na yung ana punta, no, panahon sa tingsipa, God first always yun. Tungkol kay gusto sa Ginoo ay honor na to ang nasa mga authority, but gusto sa Ginoo na mas i-honor kayo nato siya, kay siya man ang mas labaw sa tanan, siya ang dapat nga mauna, labi na ang sa worship. So ang gusto sa Ginoo, we should respect our leaders and obey them, but if the government promotes corruption and demands disobedience sa Ginoo, mag-stand firmly sa itong faith. Kung dili siya pwede, maagi limit anak. Dili po na sugod ng Ginoo nga, or di po kaniya pasagdan. Pag siya yung unahon, di po kaniya pasagdan. Munang nahitabot ng Shadrach, Meshach ug Abednego. And I believe, katong ang Ginoo is same God will protect sa tuwa. Ayaw kahandok mawala ng trabaho. If ang kapalit, compromise ka sa imong faith, ayaw kahandok mawala ng trabaho. Mas mahalo ka kung masuko ang Ginoo sa imo, ha? Kung compromise ka sa iya, ha? So, magsulti ta with courage nga, dili pwede nga, dili ko musimba. Simba ko. Kay mo man ang gusto sa Ginoo, mas labaw pa siya sa tanan. Mas labaw pa siya sa akong kinabuhi, mas labaw pa siya sa akong pamilya. Kay siya ang unahon, siya ang ako ang na-authority sa akong kinabuhi. So remember, kung ikaw taga-Roma, nang gisutan ka ni Paul ani, na ang hari nila ani si Nero sa Rome. Kanina time si Nero na, grabe ka, tautan ni hari, mupatay ang Christians. Kunya, kung takabalo ang mga nakabasa ang sulat na ay someone sa ilang relative na ipagpatay. Kunya, maingong si Paul. Submit ka sa ilaha. Kung sa imong patingong ka, no? Murag, isod mo na, bukat mo na, buhaton. Pastor Paul, isod mo na, buhaton, musubmit, ikipatay niya akong parente, akong family. Pero mo niya gusto sa Ginoo. Opo niya gusto sa Ginoo ang atong buhaton karon. Muna atay crisis sa atong gobyerno karon. Ang pangutana, kung saan atong response sa mga pangitabo. Basin og ni nahimo na tang rebellious atong character towards sa ilaha. Basin og
si Christ, magrepresenta ang Christ sa tubangan sa ilaha. Okay, ang Ginoo na ang siya purpose na nahitabo ni. I believe na ayun siya greater purpose. Ganong na-expose niya yung mga corruption, ganong na-expose na sila ng mga tao na involved ana. So, ako pagtuo nga nahitabo ni for His glory. Kung ano siya buhaton si God, ani. And ato ang part, ani, is to respond with goodness sa ilaha. No, ang ingon din po na mahigala sa verse 19 sa chapter 12. Ayaw kamo panimalos, kundi itugyan hinuon kini sa Dios. Hinuon sumala sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakan siya. Kung giuhaw pain na, kaysa paghimo nimo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Mo na ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Mo-respond ta sila by doing good, dili ta mo balos. And akong message ng gabi nga ato silang i-pray na kung palikod sa atong wala na ako sa message gabi nga usahay dali ka ta maka-criticize sa atong mga leaders nga muna mga kurap, mga dautan, pero ang pautanan naka-pray pa ta sa ilaha nung naghata pa ta time para muluhod sa Ginoo nga mag-pray sila, Lord, tagugay lang kasi nga ilangan dawaton sa ilang heart nga magkaroon sila personal relationship sa imo. Kaysa pinaangin niya na makamatog sila kahadlok sa Ginoo. Sa atong trabahoan nabatay mga hire sa ato nga dili maayo unjust, mga kurap, mga tao nga dili maayo treatment sa ato usa kay atong gina-response o response sa ilaha. Nag-pray pa ta sa ilaha, nagpakita pa ta maayo sa ilaha bisan demonstrate na ta or basin dinalibang na sila sa talikod. Mo ba na ang gusto sa Ginoo? So it is a challenge sa to bukat na siya ba? Bukat na siya mabutan. Isun na siya. Pero atong panikabutan yun, nga mapakita, ma-represent na ako si Christ sa itong kinabuti. And ang pinaka-ultimate purpose ng sa Ginoo is ang kaluwasan sa tanan. Unang iyang plano na maluwas sa tanan, makaila ang mga tao sa Ginoo, pinaangi sa ito ang testimony. Ang Christ under authority, Christians under authority, and how should we respond? Mo niya ang suko o gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Magampo ta. Father God, salamat sa mga usap, sa imong napulong na nagpahinumdum sa amo sa kung siya mo dapat yung buhaton if na ay mga nasa authority na mo, mga nasa kadaghanan who are unjust and mistreating people. Salamat sa mga reminder Ginoo nga ang among response as followers nimo is to do good to them and to pray for them tungod kay ikaw nahimo mapud sa ilaha o gusto kung nimo giapil sila nimo Ginoo sa imong pagpamatay dito sa krus. Giapil nimo sila sa imong pag-gi-offer ng kaluwasan. Lord, we continue to pray for them nga sila po adumog sa imong mensahe, maghinulsol o dawaton kanila silang kinabuhi nga Lord, their Savior and their King, para nga naay kabubuhan sa ilang kinabuhi. Mahimo ni nga pamaagi Ginoo nga kaning mga leaders makahatag og opportunity nga sulod ka sa ilang kinabuhi aron sila nga mabago o makita sa ubang tao na tinuod nila Ginoo nga mabago sa kadautan ng tao. Kaya kung mali mo gusto nga maluwas ng mga tao, dili malaglag, dili makaangkol sa kinabuhi mo na katapusan. Father, kami po diri sa NCCSB, we pray ikaw mag-bless sa mo na to live a good life, good testimony na may salt and light sa mga tao. Father, ang kinasali kanino ang tanan, in Jesus' name we pray.